Magandang umaga po sa ating lahat. So sa mga oras na ito, ako po ay magbabahagi ng isang mensahe na mula po sa ating Panginoon na magpapaalala po sa atin kung gaano po tayo kahalaga at kamahal po sa ating Diyos. So ang pamagat po ng mensaheng aking ibabahagi ay huwag sumuko. So, sabi nga po sa Hebreo na ang talata po ay 12, 1 hanggang 11. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. So, dito pa lamang po, ayon sa ating binasa po, pinapaalalahanan po tayo ng ating Panginoon na huwag po tayong sumuko sa lahat ng pagsubok na ating pagdaraanan. Kung ang ating Panginoon nga po ay nakaranas din ng mga pagsubok, hindi niya po ito pinansin. Bagkus, itinuon niya po ang kanyang paningin, ang kanyang pag-iisip, kundi sa ating Panginoon lamang. Hindi po alintana sa atin na lahat na si Jesus po ay dumanap ng mga paghihirap. Tiniis niya po na mapako siya sa krus para tayong lahat po ay maligtas. Kapag ang mga problema po ay tila mga ulap na nagiging sanhi para maging magulo ang ating mga isip, ito ay ang pagkakataon para matutunan nating abutin ang ating mga ninanais sa pamamagitan ng pagtitiwala po sa ating Diyos. Hinihikayat po ng sumulat sa talatang ating binasa na magtiwala lang po tayo kay Jesus. Magtiwala po tayo sa Kanya ng buong tiyaga. Tumakbo po tayo sa mga landas na dapat po nating tahaki. Huwag po natin ibaling ang ating mga paningin sa kung saan-saang bagay. Bagkus, ituon po natin ang ating isipan sa ating Panginoon lamang po. Kapag ang pakiramdam po natin minsan ay susuko na po tayo, minsan po dumadaan po talaga sa buhay natin yun. Ano po? May mga pagkakataon na parang ang bigat-bigat na po ng ating nararanasan. Para ang dami-dami na po nating na-experience sa buhay na kung minsan po parang gusto na po nating sumuko. Maiiyak na lang tayo basta-basta kasi po parang hindi na po natin kayang dalhin. Pero sabi nga po sa talatang ating binasa mula sa Hebreo, ituon po natin ang ating isipan, ang ating kalooban sa Panginoon lamang. Ituon po natin ang ating isipan, idulog po natin lahat sa ating Panginoon at kay Jesus. Kapag ang pakiramdam po natin ay susuko na tayo, magandang isipin natin yung mga sakripisyo na napagdaanan po ni Jesus. Yung mga sakripisyong iniilaan niya ang kanyang sariling buhay para po sa ating lahat. Nagsakripisyo si Jesus para sa atin, kundi tinulungan niya pa tayo sa mga paghihirap na ating dinaranas at patuloy niya tayong tinutulungan magpasa hanggang ngayon na nakikita natin sa muka ng bawat isa po sa atin. Minsan po, pag nakakaranas po tayo ng mga paghihirap, ng mga pagsubok, hindi po natin alam, may pinapadala po ang ating Panginoon para siya po ang magsilbing sagot sa ating mga hinanaing. Ito po yung paraan ng ating Panginoon, ito po yung paraan ni Jesus, ng ating Panginoong Hesukristo para tugunan po ang ating mga panalangin. Ano po? Ang mahalaga lang naman po sa nagawin natin bilang tagasunod ni Jesus is huwag po natin kalimutan na mahalaga po tayo sa ating Panginoon. Huwag po natin kalimutan na anumang pagsubok po na ating pagdaanan ay nariyan lamang po sila. Nandyan lamang po ang ating Panginoon. The more na lumalapit po tayo sa ating Panginoon, mas napapalapit po tayo kay Jesus, the more po dumadami yung mga pagsubok na ating pinagdadaanan.
Pero instead of giving up, instead of sumuko tayo dahil po sa mga ito, alalahanin na lamang po natin ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ano po? So tayo po ay manalangin. Panginoon, tulungan niyo po kami, ang bawat isa po sa amin, na ituon po ang aming isip at magtiwala lamang po sa inyo. Tulungan niyo po kami na anuman pong pagsubok ang aming pagdaanan ay manatili po ang aming isip at ang aming puso sa iyo lamang, Panginoon. Salamat po sapagkat patuloy po kayong kumikilos sa puso ng bawat isa sa amin. Salamat po dahil tinutulungan niyo po kami na maisakatuparan po ang aming mga pangarap, ang aming mga pagnanais ng dahil po sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po. Good morning po. Kamusta na po kayo? Ngayon ay araw ng Wednesday. At salamat dahil isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating natunghayan para sa umaga ito sa pamamagitan ni Teacher Ami. Tayo po ay dumako sa panalanginan. Tayo po ay manalangin. Gracious and loving God, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito. Muli ibinangon mo kami sa aming mga higaan upang harapin ang panibagong araw na ito, taglay ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Thank you po, Lord Jesus, sa iyong anak na naging instrumento ng iyong mga salita, nag-render ng kanyang morning devotion, si Teacher Ami. Patuloy niyo po siyang pagpalain at ganoon hindi lamang siya kundi ang kanyang buong pamilya. Salamat po sa kanyang buhay at ganoon din po sa lahat ng mga teacher na magtuturo muli sa mga eskwelahan na kanilang kinabibilangan sa pagbubukas po ng klase para sa taong ito 2023 to 2024. I-bless nyo po sila, ganoon din po pinagpipray ko rin sa iyo ang lahat ng mga magulang, i-provide nyo po ang kanilang mga pangailangan, ganoon din po ang lahat ng mga school nawa may saayos na po ito, especially po yung mga nalubog sa baha. Pinagpipray ko po ito. Ganon din, Panginoon, lahat ng mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito, marahil lang iba sa kanila ay papasok pa lamang sa paaralan, sa opisina, o anuman po ang kanilang ginagawa. Anuman po ang kanilang ipinagpipray, ang panalangin ng kanilang puso ay bigyan niyo po ng katugunan upang patuloy nilang madama na ikaw ang Diyos na buhay na kanilang patuloy na pinaglilingkuran. Pinagpipray ko po ang buong Crossroad United Methodist Church family, ang lahat ng mga lay organization, ang lahat ng mga nagkukumit ng kanilang buhay, naglilingkod sa lahat ng uri ng kaparaanan, especially po ang aming multimedia team na nagsasaayos ng aming morning devotion, aming kapatid na Rana, ganoon din po kay Kuya Ilyong na nagsasaayos ng aming divine service and presentation sa FB Live at ganoon din po sa YouTube. Marami pong salamat sa kanilang mga buhay. Pagpalain niyo po sila at ganoon din po sa lahat ng mga naglilingkod, nagbibigay ng kanilang oras, ng kanilang panahon sa bawat iglesia, sa bawat churches na kanilang kinabibilangan. Tunay nga po na hindi magiging successful ang mga churches kung wala ang mga anak mo na nagko-contribute ng kanilang buhay. Pinagpipray ko rin sa iyo ang buwang ito ng September. Sineselebrate namin ang Christian Education Month. Manatilihin naming mag-aral lagi ng iyong banal na kasulatan, magbasa ng Biblia, isa buhay, isa puso, at higit sa lahat, ibahagi rin ang iyong mga salita na aming nababasa na tutunghayan at lalo tigit i-apply namin sa aming mga buhay upang magkaroon ng kapangyarihan ang iyong mga salita. Marami pong salamat. Patnubayan niyo po kami sa buong maghapon, pagalingin ang mga may karamdaman, provide ang aming pangailangan at nawa ikaw ang lagi naming madama makita sa aming mga buhay sa mga oras na ito.
ng aming morning devotion dito sa Crossroad United Methodist Church. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo para sa isa na namang edisyon ng morning devotion para sa araw na ito ng Wednesday. At salamat po kay Ma'am Ami at sa mga patuloy na nagre-render pa ng kanilang morning devotion. Pagpalain kayo ng Panginoon. At nawa, samahan tayo ng Panginoon sa buong maghapon. Patnubayan niya tayo, ilayo sa anumang sakit at karamdaman at patuloy na maging masaya, maging maayos, maging makabuluhan ang ating buhay na hiram natin sa ating Panginoon. So mula dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses, na nagsasabing mabuti ang Diyos noon, ngayon at magpasawalang hanggan. Hanggang sa muli, paalam!